Taong 2003 nang naglabas ng dokumentaryo ang Task Force Detainees of the Philippines or TFDP upang ituro ang kasaysayan at mga batayang prinsipyo ng United Nations Universal Declaration of Human Rights or UDHR. Nagpapasalamat kami sa mga guro at mga mag-aaral mula elementarya hanggang kolehiyo na ginagamit ang video upang pag-aralan ang mga karapatang pangtao. Umaasa kami na sana'y nagagamit nyo rin ito bilang gabay sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Ito ang Museum of Courage and Resistance na matatagpuan dito sa loob ng opisina ng TFDP. Maliit na museo, pero punong-puno ng alaala, ng mga dokumento, ng mga ebidensya, ng mga ginawang pagyurak sa karapatang pantao ng maraming mamamayan noong martial law ni Marcos. Kaya't lalong nakakabahala kung bakit nagpapatuloy pa rin ang ganito hanggang sa kasalukuyan. Dahil sa pananalig. Ang isang tao ay may karapatang pantao dahil sa kanyang pagiging tao. Ito ay inherent o likas sa kanya mula pa noong siya ay ipinanganak. Ang prinsipyong universality ay nangangahulugang ang lahat ng tao ay mayroong pantay-pantay na karapatan. Maging sino man ang kanyang kasarian, edad, relihiyon, nasyonalidad, estado sa lipunan, trabaho, kulay ng balat, itsura at iba pa. Basta tao, kahit pa pinaghihinalaan o napatunayang gumawa ng kasalanan sa lipunan, may karapatang pantao. My campaign against drug will not stop until the last pusher and the last drug lord are... Sa loob lamang ng halos 5 oras, mula gabi ng August 17 hanggang hating gabi ng August 18, 3 katao ang napaulat na patay sa operasyon ng pulisya sa Maynila. Ang lahat ng biktima, nanlaban di umano. Sa pinakahuling tala ng pulisya, hindi bababa sa... Noong August 5, 2017, nagkaroon po ng police operation sa Paltok Street, Santa Mesa, na kung saan isa po sa mga naging biktima ng tokhang ang aking asawa na si Adelfo Cagapi. Nung naibaba po siya, hindi ko po agad makilala. Nabasag po yung kanyang ulo. Nakilala ko lang siya ng dahil sa short. Ang prinsipyong inalienability ay nangangahulugang ang karapatang pantao ay hindi kailanman nababawi. Ang aking kapatid na si Edgar Hobson. EDJOP ang pagkakakilala kay Edgar. Na-organisa niya ang lahat ng mga student councils ng buong Pilipinas. National Union of the Students of the Philippines. Nahuli siya, meron na siyang isang, hindi na siya makakatakas dahil ang paa niya sabog na. Pero nung nakuha ng aking ama ang kanyang bangkay sa morgue, 9 bullet wounds ng Armalite dito all across, tapos hindi lumabas ang bala, ibig sabihin close range. Ang mga bayaning kalahok dito sa ating Wall of Remembrance ay yung mga taong batingkad yung kanilang paglaban sa diktadura at ibinigay nila yung kanilang buhay. Ang marami ay galing sa hanay talaga ng kabataang estudyante, kabataan sa komunidad. Meron tayong mga pare, mga madre, mga obispo, mga doktor, mga nurse, yung mga kapatid na Muslim, ang Daet Massacre, dahil sila lang ay nagpoprotesta at rinatsadahan sila ng barel, ng mga Armalite, ng militar habang sila ay nagmamarcha. Sa panahon ng batas militar ni Marcos, mahigit 3,000 ang extrajudicial killings. 35,000 ang tinorture. 77 ang mga winala o mga desaparecidos at 70,000 ang mga ikinulong. Napatalsik man sa pwesto si Presidente Marcos, tinulungan naman siyang makatakas ng gobyerno ng Amerika patungong Hawaii.
Nang namatay sa sakit na lupus, lalong hindi na naiharap sa timbangan ng hustisya ang diktador. Ngunit kahit walang deklarasyon ng batas militar sa kasalukuyang panahon, tila umiiral ang isang de facto martial law. Simula nang ipinasa ang Anti-Terror Law. Ngayong araw nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act No. 11479 o ito ngay mas kilala bilang Anti-Terrorism Act of 2020. Ano yung epekto ng Anti-Terror Act sa mga karapatan natin? Yung nakikita namin na talagang may direct impact ay unang-una yung ating freedom of speech at freedom of expression dahil nga dun sa inciting to terrorism. At pangalawa, yung ating right to liberty. Kasi yun nga, yung prolonged detention ay pwede na sa ilalim ng batas na yan. Yung isa rin issue ay yung designation na maaari rin mag-impact yan, hindi lang sa ating right to liberty, hindi lang sa ating freedom of speech. Maaari din yan, at least indirectly, mag-impact sa ating right to life. Kasi parang may similarity yan sa red tagging. Pag ikaw ay na-designate na terrorist, katulad ng pag ikaw ay na-red tag, may mga incidents na naging biktima sila ng harassment, surveillance, at meron pang incidents na nagkaroon ng EJK. Meron iba't ibang karapatang pantao. Ito ay ang civil, political, economic, social at cultural rights. Kapag sinabing ang prinsipyong indivisibility, ibig sabihin ang lahat ng klase ng karapatang pantao ay pantay-pantay. Wala itong hierarchy o pagkasunod-sunod. Walang isang karapatan na mas importante sa ibang karapatan. Ang lahat ng mga karapatan ay likas para sa dignidad ng bawat tao. 1940s pa po, yung mga biyenan ko po ay doon na po nanirahan. Mag-umpisa na po siyang mag-develop ng lugar. Nilinis po nila yung lugar na mga talahiban hanggang sa nagtanim po sila ng mga puno ng mangga. Nagawa po sila ng mga pilapil para po magkaroon sila ng tubigan para makatanim sila ng palay. Kasi yung pong mga kamag-anak po ng biyenan ko, mga kumpare, mga kaibigan, halos po marami po sila nag-start na nagtanim doon. Yung pong dati po wala kasi nagmamayari. Kaya po talagang binukal nila at tinaniman nila. Hanggang sa nitong 1979 po, lilitaw po na pag-aari daw po ng Liton. Napatituluhan daw po ng Liton 1979 at nabili daw po yon sa DENR sa halagang 11,000 lamang ang 213 hectares na mahigit. Nung unang-una po mga kasuhan, ang nakalagay po, Liton et al., magkakapatid po. 2000 na to, nilipat na po nila sa korporasyon, ang pangalan River Forest Development Corporation. Nagkaroon nga po ng court order na mabakuran at hiwalay yung mga bahayan sa sakahan. Hindi na po nakakapasok yung mga tao kahit anihin po nila yung mga tanim nila doon. At pag pumasok ka, arestuhin ka ng mga security ng River Forest. Ayon sa pamahalaan, halos 90% ng mahigit 5 milyong ektarya na napasa ilalim sa Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP ay naipamahagi na sa 90% ng mga magsasaka. Kabaliktaran naman ang lumabas sa isang pag-aaral. 7 sa bawat 10 magsasaka ang walang lupa o 70% ng halos 3 milyong magsasaka ang nananatiling walang lupa. Kung may lupa man ay kakarampot, walang 2 ektarya. Samantalang mula 100 hanggang 50,000 ektarya ang pag-aari ng mga Panginoong may lupa. Ang abang kalagayan ng magsasaka ay pinalala pa ng umiiral na Import Liberalization Law. Araw-araw ay kumakain tayo ng pinagpaguran ng magsasaka. Nabubuhay tayo ng dahil sa kanila. Subalit, unti-unti natin silang pinapatay. Ang karapatang pantao ay interrelated. Ang mga ito ay magkakaugnay, kawing-kawing at hindi maaaring paghiwa-hiwalayin. Hindi maaaring matamasa ng lubos ang isang karapatan kung wala ang isa. Halimbawa, ang karapatang magtrabaho ay nakaugnay sa karapatan ng isang tao sa pagkain at karapatan sa pabahay. Ang batas sa kontraktualisasyon na hindi makamanggagawa ay napasa noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr.
At ang mga sumusunod na administrasyon ay walang ginawa upang tanggalin ito. Kung hindi natatamasa ng lubos ng isang tao ang kanyang karapatan sa trabaho, magreresulta ito na hindi rin siya magkakaroon ng sapat na pagkain sa mesa o kaya ay maayos na tahanan. The law wherein you anchor contractualization, and that is Article 106 to 109 of the Labor Code on contracting and subcontracting, that is already existing, that has been in existence since the time of Ferdinand Marcos. Ang contractualization is really to be hired by using manpower agencies. At sasabihin ng employer, hindi kita manggagawa. Wala tayong employer-employee relationship. Ipapasa niya ang employer-employee relationship sa mga manpower agency. And in that case, you are now in limbo. They can work beyond 6 months. They can work for years and even decades. But since security of tenure is forever denied them, every time they will try to exercise their rights under Article 13 of the Constitution, which enumerates the rights of a worker. And what are these? Right to security of tenure, number 1. Number 2, to self-organization, to collective bargaining, right to a living wage, right for concerted activities, including the right to strike. The concept of minimum wage is that it's simply a floor price. But the cost of living is beyond the floor price. Contractual ka. Di wala kang karapatan mag-union. Dahil sasabihin ng employee ka. Eh di wala kang karapatan mag-CBA. So anong effect? Majority of our workers nagkakasya sa minimum wage na hindi nakabubuhay. So anong gagawin niya? Lagpas sa kanyang 8 hours na trabaho, mag-overtime siya, number 1. Means to do that. Dadagdagan niya ng 4 hours ang kanyang trabaho. Kung pupwede pa, mag-work pa siya, magtatrabaho pa siya beyond the 12 hours. 16 hours. The truckers, in fact, they go for 24, 72 hours na biyahe para maihabol ang mga overtime na yan. Natutulog na lang sa truck. Aside from overtime, hindi pa rin kasya. Pangungutang, kaya lubog sa utang ang mga manggagawa. Ang kanilang mga ATM sinasangla nila. Nakakalimutan na nga nilang PIN number ng kanilang ATM para mabuhay lang ang pamilya. Ang isang lipunan ay hindi maitatayo kung wala ang mga manggagawa. Walang mga gusali, mga kalsada, mga tulay, mga sasakyang pampubliko, pandagat o panghimpapawid. Wala kang kotse. Sila ang tunay na lumilikha ng yaman ng mundo. Ngunit laging binabaliwala natin ang kanilang mga hinaing at mga karapatan. Ang Estado o gobyerno bilang isang duty bearer ay mayroong obligasyon upang irespeto, protektahan at isakatuparan ang mga karapatang pantao ng bawat mamamayan. Kaugnay sa mga obligasyong ito, ang tungkulin ng gobyernong gumawa, magpasa at maayos na ipatupad ang mga batas para sa interes ng lahat ng tao, hindi lamang ng iilan. Ang mga batas na ito ay nangangailangang mga laga at magpoprotekta sa dignidad ng bawat tao. Laganap sa ating bansa ang hirap at kagutuman. Ang malawakang korupsyon ay mas nagpadala pa nito. Ilang buwan bago matapos ang rehimeng Duterte, ang Pilipinas ay mayroong halos 13 trillion na utang panlabas. At tayong mga mamamayan ang nagpapasan ng krus para sa pagbabayad nito. Ang kabiguan ng gobyerno upang malutas ang problema sa kahirapan at kagutuman ay maituturing na paglabag sa karapatang pantao sa pamamagitan ng omisyon. Maaaring mayroong ilang programa ang gobyerno na tumutugon sa mga karapatan ng mga tao, ngunit dahil ito ay hindi pangkalahatang polisiya ng gobyerno, ilan lamang ang nakikinabang. Ang kawalan ng gobyerno ng maayos na plano at epektibong aksyon na nagre-resulta ng mas lalong pagkalugmok ng bansa at ng mga mamamayan nito ay malinaw na pagpapabaya sa obligasyon ng gobyerno
tungo sa kanyang mamamayan. Kung mayroong paglabag ng karapatang pantao sa pamamagitan ng omisyon, mayroon ding paglabag sa pamamagitan ng komisyon. Ito ay ang aktwal na ginagawa ng gobyerno upang hindi irespeto, hindi protektahan, at hindi isakatuparan ang mga karapatan ng bawat tao. Halimbawa nito ay ang mga polisiya at mga batas na ipinapatupad na imbes na mga laga sa bawat tao ay maglalagay pa sa kanila sa kapahamakan. Ang pagkakaroon din ng mga task force gaya ng NTF-ELCAC na naghasik ng lagim sa pamamagitan ng red tagging ay malinaw na nagbibigay panganib sa mga tinagurian nilang enemies of the state. Nagre-resulta ito sa mga iligal na pag-aaresto at pagkulong at kahit sa pagpatay sa mga sinasabing kritiko ng gobyerno. Ganito na mula nung panahon ni Marcos Sr. at nagpapatuloy hanggang ngayon. Tungkulin ng bawat isa sa atin na igalang ang mga karapatang pangtao na nakasaad sa Universal Declaration of Human Rights o UDHR. Ngunit higit sa lahat, ito ay obligasyon ng Estado. Sa lugar po namin sa Balik-Balik, mayroon po kaming 35 na kaso ng EJK. Sa mga magpapatupad ng batas natin, sundin naman po natin yung due process na tinatawag. Hindi po yung basta-basta na lang pong papatayin. Kasi masakit po, lalo na sa aking mga anak, ang biglaang pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay, lalo na yung kanilang tatay. Ang mga anak po namin na dapat sana ay magmamana ng ginagawa namin pagsasaka, ay napilitan pong mamasukan sa factory. Tulad po ng ating bigas na hindi po mamahal ng ganyan yan. At talaga po yun ang ating talagang kinakain, bigas. Doon po tayo nabuhay sa pagkain ng bigas. Ngayon, kung ang aming po mga anak ay hindi na makakabalik sa sakahan, paano na po ang magiging buhay ng bawat Pilipino? Mapuputol na po ang pagsasaka. It is important for us to strengthen the workers, to have workers who simply are not condemned to a life of looking after their own survival, but workers who have class consciousness, workers who have a sense of the kind of society that we must have in the 21st century, of workers who must be political, and workers who are critical. Our rights and freedoms, for example, yung ating kalayaan na magsalita, mag-Facebook, mag-Twitter, mag-Instagram, yung ating right to liberty, lahat ng mga freedoms and rights natin ay produkto yan ng mga sinakripisyo ng mga nauna sa ating mga Pilipino. Mula pa ng panahon ng mga Kastila, sila Rizal, lahat ng mga Katipunero, lahat ng lumaban sa colonial forces noon, hanggat sa dumating yung diktadorya ni Ferdinand Marcos Sr., ay ipinaglaban natin yung ating mga kalayaan at karapatan. So, just a reminder that the rights and freedoms we enjoy today ay talagang galing sa lahat ng sakripisyo sa buhay na inialay ng mga Pilipinong kapatid natin. Kaya we should never take our rights and freedoms for granted. At kung may gustong kunin o sirain ng ating mga kalayaan at karapatan, ay dapat paglaban natin sila. Sa kasaysayan ng Pilipinas, wala pa tayong naging pangulo na tunay na nangalaga sa karapatang pantao. Ngunit sa nakaraang eleksyon, naihalal ang isang pangulong naging bahagi ng madilim na nakaraan. Paano na ang karapatang pantao? Patuloy tayong mag-aral at palawakin ang ating kaalaman tungkol sa mga isyu ng ating lipunan at ibahagi sa iba ang ating mga natutunan. Kailangan tayong patuloy na manindigan para sa ating mga karapatan.
dapat tayong magsama-sama para matamasa ng lubos ang ating mga karapatan. Subalit, kung tinatalikuran ng Estado ang kanyang mga tungkulin, kung gumagamit na ito ng dahas, lantarang ikinukulong at pinapatay ang kanyang mga kritiko, kung hindi na epektibo ang eleksyon, nakasaad din sa UDHR, whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse as a last resort to rebellion against tyranny and oppression, that human rights be protected by the rule of law. Matayog ang diwa, mayaman ang kasaysayan, ang ating simulain ay di magmamali.